Ang aralin sa video na ito ay una, ang alamat mula sa Kabisayaan, ang pamagat ang pinagmula ng buhol. Ikalawa, pagsusuri sa akda, mahalagang tanong at sagot ukol sa alamat. Narito na ang salaysay ng alamat na ang pinagmula ng buhol. Noong unang panahon, ang mga tao ay naninirahan sa ulap kung saan ang kaisa-isang anak na babae ng dato ay nagkasakit. Nagdulot ito ng bagabag sa dato at hindi mapakali kung kaya't ipinatawag niya agad-agad sa tanod ang manggagamot. Nang dumating ang matandang manggagamot sa tahanan ng dato, winika ng dato na maaari nitong gawin ang lahat ng makapagpapagaling sa kanyang anak. Sinuring mabuti ng matandang manggagamot ang nag-iisang anak ng dato at kinausap ang dato sa labas ng tirahan nito. Matapos nito, ay ipinatawag ng dato ang kanyang nasasakupan sa isang pagpupulong. Makinig kayong lahat sa akin para sa mga kalalakihang nasasakupan ng aking barangay. May sakit ang aking anak na babae at hinihingi ko ang inyong tulong upang maibalik ang mabuting kalusugan ng aking anak. Kinakailangan ninyong sundin ang tagubili ng manggagamot, wika ng dato. Ipinag-utos ng manggagamot na dalhin ang anak ng dato sa malaking puno ng balite at ipinahukay ang mga lupang nakapaligid sa ugat nito. Agad na sinunod ito ng mga kalalakihan, tanda ng kanilang pagmamahal sa kanilang dato. Binuhat nila ang anak ng dato gamit ang duyan at masigasig na hinukay nila ang lupang nakapalibot sa ugat ng puno. Matapos nilang maghukay, ay ipinag-utos ng manggagamot na ilagay ang anak ng dato sa kanal na nabuo mula sa paghuhukay. Ang ugat ng puno ng balite ang makakapagpagaling sa anak ng dato, wika ng manggagamot. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, bumuka ang lupa at nahulog ang anak ng dato. Humingi ito ng tulong, ngunit huli na ang lahat. Nalaglag ang anak ng dato sa isang daluyan ng tubig at nagpagulong-gulong ito pababa. Nakita ng dalawang bibe ang pagkahulog ng anak ng dato at agad tinulungan. Na mahinga ang dalaga sa likod ng mga ito at nangangailangan ng tulong upang gumaling kung kaya't nagkaroon ng pagpupulong. Kinakailangan niya ng tirahang matutulugan. Ipinag-utos ng pagong sa palaka na kumuha ng dumi mula sa puno, ngunit hindi nito kinaya. Sumunod na inutusan naman ang dalaga, ngunit nabigo rin ito. May isang nagnais na sumubok. Ako, susubukan ko, wika ng isang palaka, ngunit pinagtawanan lamang siya. Sinubukan ng palakang gawin ito at sa wakas ay nakapagdala siya ng ilang butil ng buhangin. Isinabog sa paligid ng pagong at lumitaw ang isang pulo at naging pulo ng buhol. Dito nanirahan ng babae. Ngunit ito ay nanlalamig kung kaya't nagkaroon ng pulong muli. Kailangan mainitan ang dalaga. Nagsalita ang maliit na pagong at sinubukang kumuha ng kidlat sa ulap upang makagawa ng liwanag. Isang araw, gumalaw ang ulap at tinangay ang pagong, kung kaya't nakakuha ito ng kidlat. Mula rito ay nakalikha sila ng araw at buwan na nagbigay ng init at liwanag sa dalaga. Simula noon ay nanirahan ang dalaga sa pulo kasama ang isang matandang lalaking kanyang nakilala. Nagsama sila at nagkaroon ng kambal na anak. Ang isa ay naging mabuti
at ang isa naman ay naging masama. Ang mabuting anak ay inihanda ang buhol para sa pagdating ng mga tao. Gumawa siya ng kapatagan, mga ilog at maraming hayop. Ngunit ang ilan dito ay sinira ng masamang anak. Nagkaroon ng pagtatalo ang mabuting anak at ang masamang anak. At dahil dito, naglakbay ang masamang anak sa kanluran at dito siya namatay. Nagpatuloy ang mabuting anak sa pagpapaganda sa buhol at inayos ang lahat ng ginawa ng masamang anak. Nilikha ng mabuting anak ang mga buholano mula sa lupa at dinuraan kaya sila ay nabuhay. Kayo ay naging lalaki at babae. Iiwan ko sa inyo ang katangiang kasipagan, mabuting pakikitungo, kabutihang loob, pagpapahalaga sa kapayapaan at katapatan. Ikinasal sila ng mabuting anak at hinanduga ng iba't ibang butong itatanim upang gawing magandang tirahan ang buhol. Hindi nagtagal, lumikha ang mabuting anak ng isang igat at isang ahas. Lumikha siya ng malaking alimango at sinabihang humayo at tumungo sa lugar na nais nila. Sinipit ng alimango ang igat at lumikha ng isang lindol na naging dahilan kung bakit maraming alimango sa buhol. Naging paboritong pagkain ito ng mga buholano, samantalang ang mga palaka at pagong naman ay kanilang iginagalang. Iyong napakinggan ang salaysay ng kwento. Dumako tayo sa pagsusuri, sagutan ang mahahalagang tanong at pakinggan ang sagot ukol sa akda. Unang tanong, sino sa tauhan sa alamat ang hindi mo ninanais na gustong tularan at bakit? Hindi dapat tularan ang masamang anak sapagkat problema lamang ang nilikha nito sa halip na tumulong upang mapabuti ang buhol. Nag-iwan pa ito ng mga kinakailangang ayusin ng kanyang kapatid. Walang naidudulot na mabuti kung paiiralin ang galit at inggit. Mas mainam na pagbutihin ang sariling kaalaman at pagsumikapan na magawa ang mga bagay na para sa iyo ay makabuluhan. Huwag tingnan ang kaunlaran at kakayahan ng iba bagkus maging inspirasyon sila upang galingan mo pa ng husto sa mga darating na panahon. Ikalawang tanong, ano-ano ang mga mahahalagang aral ang nais na iparating ng may akda sa mga mambabasa? Inilahad sa akda kung gaano kamahal ng magulang ang kanyang mga anak. Matiyak lamang na ligtas ito sa anumang kapahamakan kahit hingin niya ang tulong ni numan. Sa kabilang banda, inilahad din sa akda kung gaano kahalaga ang pagtutulungan sa isang komunidad. Ang kaunlaran na inaasam ay madaling makamit dahil sa kabutihang loob ng bawat mamamayan. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.